Broadcasting region-wide. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Pangatugang maray na aga po sa Inokabos, ako po si Junal Cuba. Sa headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, MMDE magamit kan all powder traffic system para mapagyan ang bulos kan trapiko. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, atong ang nagasampa na nin reklamo laban ki alias Tutoy. Pamayo pa ka na mga barata sa lado nasyonal, Pilipinas nagdadanay bilang low income country matapos kapuson sa GNI kan 2024. OCD pinapayro ang mga resources kaini bilang preparasyon sa nasambit ng paglaog kan panibagong bagyo. Aircraft carrier kan US Navy nagpatrolya sa WPS. DOJ madali na nga makabilog nin airtight case sa missing na mga parabulang. USAID official na tinuldukan ang mga operasyon na nag-aninin batikos gikan sa nagkapirang mga sektores. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal sa pampasayrong barko asin bangka kana parasira na distroso matapos magbanggaan. Yan ang mga headlines kan mga barata ang mga detalye sa tiyan na pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Inokabos, ako po si Junal Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga parata sa lado nasyonal, dagos ng naging sarong bagyo ang binabantayan na low pressure area LPA sa laogkan Philippine Area of Responsibility o PAR. Yan basado yan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ini inaapod na bagyong si Bising. Base sa datos kan PAGASA, nailing ang sentro kan bagyong Bising may distansyang 200 km sa west-northwest kan Kalayan, Cagayan. May patos-patos ining kusog nin Doros na 45 km an kada oras as inigwamanin pa burubugsong Doros na nag-aabot sa 55 km an kada oras. Makakamati nin pagbagunas kan Oranda an Central Luzon asin man an Southern Luzon kabali na ang Kabikulan, Visayas areas asin man an Mindanao. Sa satuya pa nga mga barata ngunyada sa lado national
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Sa satuyang barata ngunyada sa lado nasyonal, nagapaliwanag ang negosyanteng si Charlie Atong ang manungod man sa indang pagpasiring sa Mandaluyong City Prosecutor's Office para magsampa ni reklamo kung sa ina inirereklamo kani ana mga akusasyon na ipinagabulgar asin iyan sa pagikan testigo sa bilang si alias Tutoy na nagdadawit sa saiyang kaso na kung sa ina digdi sa mga nawawarang mga parabulang na kung sa ina pinagasasabi ka na testigos na ini ana ginaradan na uya si Atong ang. Kung ano-ano, puro side lang yan, naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Tignan nyo na lang. Isang tao na nagsasalita against sa aming mga dissenting tao. Lahat ang ina-accuse na rito, mga matitino tao, walang kriminal dito. Kaya lahat ang ina-accuse na, pag-aralan nyo rin muna lahat ng binibintang niya. Lahat naman iniimbestigahan, maigi naman ng ating kapulisan sa ng DOJ. Kaya lang, ang side namin, hindi nila naririnig. So, kaya kami na dito na ngayon, at least, yun lang, tignan natin kung saan pupunta. Sila na makakapagpaliwanag. Siguro, magkakaroon naman ng kaso, magkakaroon ng tanungan sa husgado. Ang husgado na siguro makakapag-desisyon dyan. Kaya lang, inaano ko, masyado na kaming kawawa. Kaya kailangan na ako lumabas kasi kung ano naman sinasabi sa amin. Tingnan nyo lahat ang sinasabi niya, may politiko, may mga artista pa, kung ano-ano. Pero walang kriminal sa amin. Partikan mga pahayag ni Atong ang sa iyang pag-atubang sa mga miyembros kanda media. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakita sa lado nasyonal, di mga reklamo versus alias Tutoy. Ipinagpahayag yan ni Abogado Lorna Capuna na ang abogado kanegosyanteng si Charlie Atong ang mga reklamo isinampa laban kay alias Tutoy. Si alias Tutoy kaya ang nagabulgar o nagdawit sa mga aligasyon kontra kay Atong ang bilang iyo ang mastermind asin nagapakawara sa partibismo kan mga biktima kana mga bulangero asin sinabi na subuot pinagadanda kaini basado sa payag kana nasambit na nga testigos uya ana parte kana mga pahayag na yan kana abogado na si Lorna Capunan. Attempted robbery with intimidation and force. No? Ang pangalawa, meron tayong grave threats, meron tayong grave coercion, kasama dyan yung mga extortion, meron tayong slander, yung mga pinagsasabi niya na wala namang katotohanan sa media, destroying the character or reputation of innocent people. No? At panglima, meron tayong tinatawag na incriminating innocent persons. So, 5 ang final na kaso today sa prosecutor's office. Partiyan kan mga pahayag kan abogado ni Charlie Atong ang na si Attorney Lorna Capunan sa mga miyembros kan media. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Paragos kamo nagantabay sa mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, mayong legal na basihan ang kaagadan kan Senate Impeachment Court na magkaigwa kan pinagapod na ikaduang sertifikasyon na naglalaman na idadagos ang 20 Congress ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Inibasado man sa impeachment prosecutor asin Manila Representative Joel Chua. Tinawan doon asin paliwanag ni Chua na maski ngani sa saindang lado dai na kinakaipuan pa ang ikaduang sertifikasyon gigibon ninda anda paagi para manda
digdi makapagrespondi sa pinagahagad kan Senado tanganing daisinda mabasol na sinda ang kausa kada sambit ng delay. Nanindugan ngunyan si Chua na mayo na nin legal na makakaulang para daiidagos ang trial sa oras na magpuna ang 20 Congress sa petsa 28 kan bulan kan Hulyo na pwede nang punan ang pag-iimbestigar asin man da bista ki Vice President Sara Duterte. Binatikos ni ML Party List Representative Laila De Lima ang Senado sa gidibo kaning delay asin na egwa subot nin mga requirements na padagos na pinagahagad kan Senado na sa totoo dainaman kinakaipuan pa. Nag-apila ang kongresista na aksyonan tulos kan Senado ang sa indang trabaho sa irarom kada konstitusyon. Sigun pa man kidilima ninulita grabe ng maray and delay asin na excuses kana nasambit ng Senado. Sa iba pang detalyes kada sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal, nagbabagang barata sa BBS, nagsampa nin sarong prosopistong lay si Senador Pampiluping Lacson na digdi maghigpit sa paggamit kan social media kan mga minor de edad ang aning protektaran ang mga jóvenes laban sa maraot na epekto kan grabing exposure. Binanggit ni Lacson ang mga pag-aadal na nagtataunin dalan kan sobrang paggamit kan social media sa mga posibleng problema sa parte kan salud asin kaisipan arog kan permina sa nang tulala, depression asin social isolation. Dagdag pa kaniya pinagabareta kan Council for the Welfare and Children nasaro sa kada tulong aki sa Pilipinas na nag-edad 0 sa gudnang 18 anyos nagagamit nin internet. Sigun naman sa National ICT Household Survey, 60% kan mga jóvenes na nag-edad 10 anyos sa gudang 17 anyos ang may internet access asin aktibong nagagamit kan social media. Sigun kay Lacson, ang ibang nasyon arog kan Australia nagpapasunod na kan mga polisiya tanganing i-regulate ang access kan mga minor de edad sa social media asin iba pang online platforms. Ipinunto kanina ang pagpasa kana Australia kana sambit ng ley nagtatalaan kan minimum age limit para manda sa social media platforms asin da parte kan sa indang estratehiya tangani man na masiguro naligtas ang digital space para sa gabus. Sa prosopesto, pagbabawalan ang mga minor de edad sa paggamit kan social media services asin mga social media platforms asin digdi sinugong magsagibo kan reasonabling steps asin man age verification measures para masiguro kabali sa mga obligasyon kan social media platforms ang pagkakaigwa kan sistema na masiguro ang edad, pagkakabistuhan kan mga nagagamit arog kan ID verification, facial recognition asin iba pang identity authentication system. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM, pinagtalaan kan impeachment court na sa Hulyo 29, 2025 an aldaw kan na panunumpa kan mga bagong senator judges na kung sain digdi ada kakaigwanin na bista sa 7 articles of impeachment na isinampa sa Senado laban man kay Vice President Sara Duterte. Kabali sa mga kasong kinakatubang ni Duterte, iyo ang paglulustay kan multimilyon na confidential funds, betrayal of public trust, asin man pagbabanta sa buhay kan
panginot na mga opisyal sa nasyon sa sarong press conference tinawan doon ni abogado Reggie Tungol tagapagtaram kan impeachment court na itinalaan na ang pagsumpa kan mga bagong senador na mga judges sa pitsa 29 kan bulan kan Hulyo bilang preparasyon sa sarong transparent, fair and legally sound na proseso. Subuot abuton sa 55% ang natapos ng preparasyon kada Senado sa mga panginot na mga lakdang kana procedural framework sering man daina pwedeng magpuon ang panunumpa kan mga bagong senator judges sagkod daipa napipili ang bagong Senate President kan 20 Congress sa maabot na pitsa 28 kan bulan kan Hulyo 2025. Manunumpa bilang mga bagong senator judges sinda Erwin Tulfo, Camel Villar, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Bing Lacson, Tito Soto, asin man Rodanti Marcolita. Tinawan doon ni Tungol na digdiya nakareserba han Hulyo 28 para man sa ceremonial opening kang Kongreso kaya Hulyo 29 ang pinakaamay na pitsa kan panunumpa. Tinawan doon ang importansya kan mga certification of authorization documents na hinahagad gikan mada sa parte mismo kan Kongreso. Asin pinaglinaw na daiini ang mga procedural traps kundi paagi tanganing masiguro ang legalidad asin ana lehitimidad kana impeachment trial. Ikinumpara ni Tungol ana mga kinakaipuan ng mga dokumentos sa mga kampanya kung saan kinakaipuan ng mga autoridad na pinagapod na board resolution asin secretary certificates. Tinawan doon kan na opisyal na pwedeng magsumiti ang Kongreso ng certification of authorization para sa bagong prosecutor kasabay kana nasambit na nga panunumpa kana mga ini. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabagang barata sa lado nasyonal sa BBS-FM sarong lalaking Australiano na nag-edad 50 anyos ang nagadaan matapos na di makagatnin paniki na may darang Australian bata Lizard virus. Sarong bihira ini alagad nakakagadana na helang na kapariyo kan rabies. Sigun sa mga opisyal kana nasambit ng mismong salud kinumpirmar kan NSW Health na nagkaprang bulan antes na nagadan nakagatnin pariki ang biktima sa parte mismo kan nasambit ng lugar manstang digdi natawan man kutanan ni na pagbubulong. Padagos pang pinag-iimbestigahan kan mga autoridad kung may iba pang klase ninda rason kan pagkagadan kan nasambit ng Australiano na nakagatnin paniki. Sa iba pa nga detalyes gana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal para sa Malacanang kinakaipuan na mahiling muna ni President Ferdinand Marcos Jr. ang bilog na pinaglalaman kan detalye kan prosopisto na anti-political dynasty bilang bago siya makapagduol ni na formal na posisyon kun ini an sa iyang susuportaran o dai. Ini ang naging pahayag ni Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa isinagibong press briefing duman sa Malacanang kana haputon ko na susuportaran kan presidente an prosopisto orog na ang nagigikan siya sa sarong bistadong political na pamilya. Siguro mas magayon ko na maitatao ang pinakadetalye sa bilog na piglalaman kan bill na ini. Ninulit di pisil sa ngunyad na uyon o nigaran kana presidente ana nasambit na nga prosopisto sigun paman kay Castro. Mas magayon kung maitatao na pinakadetalye ninhulita pwede nga may magayon na maibubunga ini sa Pilipinas. Ihilingon panindab basta ana presidente para sa nasyon
para man sa mga lider asin opisyal taos pusong paglilingkod dapat balanse ang gabos. Dagdag pa man ni Castro, dai pa sigurado kung susuportaran kan presidente anasambit ng prosopuesto, dai pa subuot masasabi kung masuporta siya o dai, depende sa nakapalaman sa nasambit ng bill sa irarom kan House Bill 209 na pinagsampa kan mga miyembro kan Makabayan Bloc sa pagbubukas kan 20 Congress. Obhetong ipagpangalad ang pinagapod na political dynasty o ang konsentrasyon kan kapangyarihan kan pampolitika sa lauglang kan sarong pamilya. Ipinagpapangalad kan nasambit ng prosopuesto sabay-sabay o sunod-sunod na pagdalagan o serbi kan mga magkaparamilya sagkod ng sa ikapat na grado kan consanguinity o affinity sa arinman na klase nin posisyon sa lokal o sa partikan nasyonal. Ansi sa imana na pamilya sarong presenting na ilihira na opisyal dahil pwede tulos na magribay o magasangli sa nasambit ng posisyon para masiguro ang pagsunod sa gabos na mga kandidato kinakaipuan magsumiti kan sinumpaan na sa indang salaysay sa Partikan Commission on Election Committee na sinda anday saklaw kanasambit ng pagpapangalad. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa Ladua Nacional. Nagpasiring sa opisina kan Department of Justice duman sa Manila ang mga grupo para digdi otro naan sa indang pangapudan para maada sa pagpapawara nin visa kan pinagaapod na Anti-Terrorism Act of 2020. Maantang ang kontrobersyal na ley ang 5 taon na nagprotesta ang grupo padagos kan na pigapod na arbitrariness ni na pagsampa kan mga kaso laban man sa mga individual na mga grupo na nagsasabing ini ang sending to chilling effect as in endanger freedom of expression. DOJ ang primary na responsable sa build-up kan cases as in terrorism financing na sinasampa ninda. Namomonitor ninda kadaklan digdi pina-file ninda laban sa mga aktivista, development organization asin iba pang mga NGO na pinagkukonsidera na involved sa arm movement sa Pilipinas. Basado yan sa karapatan Deputy Secretary General Maria Sol Taulia. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa Ladua Nacional. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabagang barata sa Lado Nacional sa BBS-FM, liwat na pinagsampa ni Senador Ronald Batu de la Rosa ang sarong prosopistong ley na nagpapataw nin padusang kagadanan sa Sisaymana na mapapatunayan na drug traffickers na nagkaperang bisis ng ibinasura kan Kongreso. Sa pahayag, sinabi ni De La Rosa, dating pamayukan Philippine National Police asin Chief Implementer kan Oplan Tukhang Hobeto kadasambit ng prosepisto patawan nin capital punishment ang large-scale drug traffickers na isinusulong kaniya puon paman kan taon 2019 bilang chief implementer kan Oplan Tukhang. Day inako ni De La Rosa na maabot sa 30,000 ang nagadana sa war on drugs kaibanan ang nagkaperang mga minor de edad arog ni Kian de Los Santos bilang pagsunod ki dating President Rodrigo Duterte na nakakulong unyan sa Netherlands sa kasong crimes against humanity para man sa extrajudicial killing drug war sa Pilipinas. Kabali sa 10 priority bills ni De La Rosa ang Reserve Officer Training Corps ROTC Amendment kan Party List System Act and Local Communist Armed Conflict LCAF
an Anti-Drug Abuse Council Act mantang isinampa man ni Senador Ejercito and nagkaparang mga health-related bills kabali na ang prosopistong 74.4 bilyones pesos na supplemental appropriation for health tanganing pakusugon ang health insurance system asin isulong ang mandato kan universal healthcare law sa Pilipinas. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa Ladua National. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabaga nga mga barata sa Ladua National. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa Ladua National sarong nga pampasayro nga barko and nagbanggaan kaibanan ang sarong bangka na kung sain na distroso matapos man nasinda magbanggaan duman sa parte mismo kana Lucena pariyo na distroso ang sarong pampasayrong barko asin bangka ni naparasira matapos na magbanggaan sa bisinidad kan baybayon kan Lucena Port duman sa barangay kan Talaw, Lucena City, Quezon, kanda Sudma. Sa sarong statement na ipinagpahig kan Philippine Coast Guard, nangyari na sambit na nga insidente alas 7 nin pagkaaga ka Sudma, pasiring ana passenger vessel na MV Piña Francia 6 sa parte kan na Balakanan Port Marinduque gikan ini sa parte kan Lucena mantang pabalik naman ang fishing vessel San Fernando duwa gikan man sa Tayabas Bay kanda magabanggaan mantang paluwas sa asin palaog sa kadagatan kada Lucena City nagsapo ang barko nin distroso sa Star Board Bow asin na rampa kaini mantang ana bawman kanda bangka ana naraot man sa karahayan man kana nasambit na nga insidente ligtas gabus an kamugtakan kana mga pasayro kana MV Piña Francia kabali na ang 18 crew asin na 82 na mga pasayro kana nasambit ng barko. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa Ladua National. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa Ladua National, official na ang pinagtuldukan kana US agency ana International Development USAID nasa indang operasyon kanda Martes sa Hulyo 2 oras sa Amerika. Ini matapos kan 5 dekada poon paman ka na maibugta ka 1961 kabali sa dagos ng pinagabungkag gikan sa function ka na USAID iyo ana mga dai na angay na foreign policy agenda kana Trump administration maski ngani nagkapira ng mga trabaho ana pinagbali sa parte mismo kan US State Department. Nag-animanin batikos na nasambit ng lakdang kan administrasyon ni Trump gikan man sa dating mga presidente sering man dating US President Barack Obama asin George W. Bush. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabaning karawat asin lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ang tugang sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Kini bumanda duman sa Banwan kan Calabanga Cabarete Sur an inaugural session kan Sangguniang Bayan kan Banwan kan Calabanga Cabarete Sur sa paanginginot kan Vice Mayor na si Victor Dibilla and nasambit ng inaugural session iyan na ginibu kan nagtalikod na aldaw tangani man na digdi i-welcome ang mga bago mismo na mga miyembros kanda Sangguniang Bayan kanda Banwaan kanda Calabanga Cabarete Sur sa nasambit ng inauguration session o inaugural session
kan Sanggunian Bayan kan Banwan kan Kalabanga Camarines Sur na pagkasunduan kan bagong miyembros kan konseyo kan Banwaan kan Kalabanga nagibo na kada aldaw nin Lunes alas 9 nin pagkaaga an sinda nga regular na sesyon tangani man na taratarun an mga importanteng mga resolusyones asin man ordinansa na nakatalaan na ipasar sa partibismo kana nasambit ng Banwaan kana Kalabanga Camarines Sur. Uya si Vice Mayor Dibilla. Regular session po, anong in-expect po kumata Kalabanga? Siyempre po, dati na sistema na samuyang ginigibo. Kunya ng samuyang inaugural session, sabi ko nga nikan, one of the most important session in every sanggunian. Or dahil siyempre, mostly igwa kita mga bagong miyembro. Kada bagong sanggunian, igwa mga miyembro na bagong makaibanan. Which is we have here in Kalabanga, may tulog kitang bagong miyembro kang 15 sanggunian na inaasahan mo so bago na kapos man na nagpaabot kan sa indang mga mensahe sa inaugural session. Siyempre, ang willingness to help our municipality, our constituents is always there. Siring ka sa mong pigtrabaho, kaibanan ako kang 13th and 14th sanggunian na yaw man pang suportami po permi sa tuyang hikotibo kung ano sa iyang mga agenda. Yaon kami masuporta lalong-lalo na pag nahiling min ay talaga kaipuhan ka sa mga constituentes. Ano po, si mga serbisyong dapat immediatamente na ipapaabot sa inda, mga proyekto as in programa na importanteng mapapakinabangan kang sa Banwaan. Artika na mga pahayag ni Vice Mayor Victor Dibilla kana Banwaan kana Kalabanga Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kana mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kunyan kana mga barata sa lado lokal, ana municipal administrator kana Banwaan kana Milaora Camarines Sur sa paagimada ni Dennis Glenn Santa Rosa kan Milaor Camarines Sur. Inilatag ang mga prioridad na mga programa ni Mayor Bing Yuste, partikular na pagpapakaray kan mga problema sa lado kan tubig inumon, asun tubig bay, pati naman ang pag-resolver kan basura sa inda mismong Banwaan. Uya, ana mga pahayag na yan kada administrator kada munisipyo kada Milaora Camarines Sur na si Dennis Glenn Santa Rosa. Kung ano ang nangyari duman sa kontrata kang si Barakalan, iyon na muna lang pupukusan ta kung sakali na ikong mga irregularities baka i-recall ang kontrata dahil ko lang harap kaya di pa kami makataon ng yung detalyadong kung anong mangyayari talaga doon sa dating nagsusupply ng tubig sinawasa kang Milaor. Okay, sir. Paarti ka na mga pahayag na iyan ka na administrator na si Dennis Glenn Santa Rosa kada Banwaan ka na Milaora Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pangunyada sa lado lokal. Para padyak nagbitay sa San Roque Kamaligan, Gadan, Buyit Padere sa detalye. Sarong para padyak na lalaki na lukay kan sa iyang pagkiripa sa atin ng harong na mayo na ring buhay. Pagkatapos ay magbitay dyan sa Zone 3 Barangay San Roque, Kamaligan, Camarines Sur, kanang-aging aldaw. Ang para padyak, sarong 25 anyos asin may alias na dyan. Sigon sa investigasyon ka mga polis, nagluluwas na haloy ng nakakamatid ng problema uli sa pagkawara sa trabaho asin dagmang na utang. Uli kayo ni iyo ang pinagtutubulang rason para ini magkwaling na ilungkod, ibinuruabod sa lihog mantak ang puro iginakod sa kabaan kan sa isang residensya. Kan ini madiscover kan kapamilya ini subot nagtatalatab yun pa. Dali-dali ini ibinaba para daw sa ospital na ini ipinagdeklarang dead on arrival. Para sa BBS News, Boy Pader.
BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, naging matrayumpuman and pagkakaigwan o naging matrayumpuman sinaging outtaking kan mga opisyalis dyan sa Banuan kanu Kampo Camarines Sur. Yan mas kinangani nagkaigwanin problema sa panahon sa tao kan pagbagunas kan uranda dagos man giraray sinangyaring outtaking kan mga miyembros asin opisyalis kana Banwaan kan Ocampo sa panginginutyan kan sa indang alkalde na si Ronald Alan Jigo. Uli kayan ipinagapayag kani na kinakaipuan ang pagkakaiguan ng pagkakasararo sa laog mismo kanasambit ng Banwaan para man ipagpadagos ang mga nahaman asin dai pa natatapos na mga proyekto sa Banwaan kan Ocampo. Nagpuon po kaya may outtaking sa province. Nag-take out po si Team 1 Gamsur. And gabos man po kami nakapag-attender. And then, nagbalyo po kami sa siguro 1 p.m. Dumana po kami sa Pagcor kung baga sa another outtaking kasi mga nanggarana sa Banwaan. So, yaon man duman, siyempre, kompleto sinanggana. Arog ki Vice Mayor Carido si attorney yaon man duman binarali mina sa outtaking kang munisipyo plus supito kung kay Riba may sarop lang na dahil man sa nagsuporta kan nakaag-election pero yaon man duman nag-attender man siya para duman sa outtaking. So kaya magayon man si Daralagan. So namati ko man din nga ni Daday Kaibanan napil niya man na very welcome man duman sa grupo kasi medyo nag-alangan lang siya siyempre solo-solo. Pero mayo man naging problema. Hanggang natapos, dahil man nag-harali, naging magayon sa okasyon, pa nagkuran man, late na, yaraw na kami sa laogang venue. So, kaya pagkatapos ka sa okasyon, tapos naman si Uran. So, magayon si Daralagan. Kaya, sa Banuan siguro, ako po kunong ko sa oportunidad, pasalamat, giraray sa Indo, sa kada labang ko perminindo ako bigapagana. Lalo ining last term ko sa pag-mayor, nagkaigo po ako ning kalamangan ning Dakula, as in 15,543 na votes. Si Ronald Alan Go, ang mayor kana Ocampo Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kadiwa sa niya gigibun ngunya na aldaw sa siyudad Canaga bilang parte kan aktibidad sa anibersaryo kan niya kununtaan taga Ocampo. Daryl Banya sa detalye. Nakatalaan gibuon ngunya na aldaw Hulyo 4, ang kadiwa sa niya nagigibuon sa National Irrigation Administration Regional Office digita Panganiban Drive, Siyudad Canaga. Ibon kiniya Bicol Regional Manager Engineer Gaudencio de Vera, gigibuon kaniya ang kadiwa katakod kan sa indang anibersaryo, yun nga na bulan na Hulyo. Katakod kay nipig anunsar kaniya Bicol, na po alas 8 ng aga at yan, mabukas ang kadiwa sa niya at mapabakal digdi, yung 29 pesos sa kada kilo ng bagong bayaning magsasaka o BBM rice para sa mga kabali sa vulnerable sector sa arugan mga senior citizens, PWD, student parents, at man miyembro kada 4Ps. At para digdi, alok man ang 35 pesos sa kada kilo ng bagas sa general public. Katulangan Department of Agriculture Bicol, may mga exhibitors na mapabakal kan sa indahan na ilaan ng mga agricultural products at iba pang mga produkto asin mapabakal man kan sa indang mga produkto ang mga irrigators associations. At ako kayo nag-iimbitaran kaniya Bicol ang publiko na makisumaro sa gigibunan kadiwa sa niya, ngunya na aldaw dyan sa Panganiban Drive, Siyudad Canaga. Dagdag na bareta sa rado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, bunga kana kasuguan kana bagong Chief PNP Police General Tory III
ipinag-inikatakod man kanda 5 minutong pag-responde sa apod sa telepono sa mga miyembros kanda pulis kuning kaso igwa ni nangyayaring rimalaso sa sindang mga area of responsibility o ana EOR. Ipinagpayag ni PD Virgilio Ulalya Jr. ang pamayukan na PNP sa laog na probinsya nin Camarines Sur na pasado daa ang kapulisan kan Camarines Sur sa 5 minutong responde para digdiya simbagan ang mga pangapudan kan mga namamanwaan sa laog mismo kan na probinsya kan na Camarines Sur sa pagresponde sa anuman na klase nin na krimen o emerhensya. Ipinagapayag ka na sambit ng opisyal na iniya nagigibo digdi sa laog ka na PNP sa probinsya ni na Camarines Sur asin alertado kabus ang mga miyembros ka na PNP basado naman sa kasuguan kan Chief PNP asin man direktiba na nagahali mismo sa Provincial Director ka na Camarines Sur. Uya si PD Virgilio Ulalya Jr. ang Provincial Director kan Camarines Sur. Yung first visit ni PNP, itong implementasyon kang 5-minute response. Okay. Kasi gumawa ang PNP ng memo circular na i-standardize yung deployment ng mga tao, yung human resource, and yung police operation para mag-comply yung 5-minute response na programa ka sa tuyang pinakamamahal at si PNP. So realistic yun, hindi sa remote areas? In some areas lang. Like, nag-pilot project na kami sa Iriga City na nagdagdag na kami ng tao and yung mga radios binigay na natin and meron din tayong, kulang kasi yung natin, yung body-worn camera. So meron tayong alternative device na using the video. Yung tawag namin doon is yung anong application yun? Yung Discord. So while responding to any incident, nahiling tayo actual na pag-respond ng police. Dahil may video ito na monitor. Party ka na mga pahayag ni Pulis sa Provincial Director Virgilio Ulalya kan PNP Kamsur. Iba pa nga detalles kan mga pareta sa lado lokal Camarines Sur, iyo ada may pinakahalangkaw na kaso kan rabies sa nakalis na 5 taon. Bus o kaisminda sa detalye. Ipinahayag ka na Department of Health Bicol na an kampanya kontra rabies sa probinsya ni na Camarines Sur iyo an may pinakahalangkaw na kaso ni na rabies sa intirong probinsya na consign kan 2020 guanin 17,241 kan 2021 iguanin na 15,921 kan 2022 igwanin na 21,421 mantang kan 2023 igwanin na 29,205 mantang ang pinakalangkaw iyuan na 2024 na igwanin 43,326 mantang sa presente na record ngunyan palang na bulan igwa na kita nin 8,525 sa data an Panduaan Camarines Norte mantang an Pantulo iyo an Sorsogon mantang an apat iyo an probinsya nin Albay nagtayman an Catanduanes asin Masbate sa record na ini pinagasasabi kan Department of Health na intirong kaipuhan na mag-aksyon an Camarines Sur sa pagrekorida tanganing iniksyonan an mga ayam na ataman mga nganing mabawasan an bagiging biktima kan rabies igdi sa probinsya nin Camarines Sur kabali na sa data an siyudad ni Naga na konsayin halangkawon subutan na datos na ini kaipuhan na magkampanyang gabos na LGU ninghuli sa record na ang Camarines Sur yung may pinakahalangkaw na kaso ni rabies sa intirong Bicol Region. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smeda sa bareta sigurado. BBS
Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, gadan ang sarong painanti mantang digdiya iriduman ang driver kan truck sa nangyaring self-accident bandang alas 5:45 na pagkahapon dumanda sa parte kan barangay kan Tabigia na Purok City, Tabaco Albay. Nangyari ana nasambit na nga insidente pinagabisto ana mga biktima na binawian in buhay sarong 23 anyos residentes kana Concepcion, Naga City. Mantang ana driver man ka nasambit ng truck sarong 41 anyos tagadaban sa Purok 3 sa Barangay San Roque, Bunbun, Camarines Sur. Basado sa Albay Police Provincial Office, nagluluwas sa investigasyon kan Tabaco City Police nagikan sa parte kan Banwaan kan Milaor, Camarines Sur, pasiring sa barangay kan Buang, Tabaco City. Anasambit ng truck tanganing magkua ni na mga sinasabing gapo na iatod sa Purok 3 sa Cormidal, Pariyong Siyudad. Alagad pagabot sa crossing kan Mayon, barangay kan Buang, kan digdi risa kan tsuper na daina subot naggagana ana brake kana sa iyang pinagmamaniyong truck. Ninhuli kaniya nagtagbang ang duwang biktima paluwas sa nagaandar na truck asin buminangga sa gilid kana tinampo sa sinambit ng barangay. Alagad sa di malas na pangyayari da ipinalad na mabuhay ana pahinanti kan truck na taga Siyudad Canaga na nagasapo ni na grabing tama sa sayang payo pinagdeklara ining dead on the spot. Mantang ang tsuperman nagsapo ni na pagkakairido asin na pinagdara sa sarong hospital duman sa parte kan na probinsya kan Albay. Sa iba pa jatong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal o lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado ang sarong lalaki na may kasong violation of Section 31 kan paragraph D kan PD 198 on amended failure to affair. Iada duman sa parte mismo kan Banwaan kan PD Camarines Sur. Nangyari alas 12:40 ni na pagkahapon kan Sudma sa ikinasang operation kan Pili Municipal Police Station sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Dennis Pabilonya, officer in charge sa nadakop sa isinagibong manhunt Charlie Operation. Ang akusado na si alias Nano nasa tamang edad, may agum asin residentes kanda sinambit ng munisipyo para sa kasong violation of Section 31 paragraph D kan PD 198 na amended failure to affair na may recommended na piyansa na 3,000 pesos sa bisa kan warrant of arrest sa irarom kan criminal case 9216 na pinag-issue kan Municipal Trial Court kan Pili Camarines Sur kan pitsa 17 kan bulan kan Hunyo 2025. Ang suspek dinakop kasudma asin sinabihan kan sa iyang karapatan base sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas pigpa sa irarom tulos ini nin magkakadigong dokumentasyon asin yan para man sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata kita ngunyad sa luwas kana nasyon. Sa barata kita ngunyad sa lado nasyonal o internasyonal. Abarata sa luwas kana nasyon. Ibinida kana Pentagona na digdiya naghaloy nin 2 taon antes liwata na pinagabukasan and parte mismo kanda nuclear program duman sa parte mismo kan nasyon kan Iran. Ini kasududman kan ginibong pagbubumba kan Estados Unidos sa tulong nuclear facility kan Iran. Tinawan doon kan Pentagon
sa paagi kan sa indang tagapagtaram na si Senda Parnil na basado sa intelligence na nakuha kan US Department of Defense na degrade subuot ang programa kan Iran nin saro sa gudnang 2 taon magigirumduman na naggamit ang US military nin saro nga dosinang 30,000 na found bunker buster bombs asin maabot sa 2 dosinang Tomahawk cruise missiles tangani man na targeton ang tulong nuclear sites kan Iran kabali na ang Fordo sites. Sering man may mga eksperto asin official kan United Nations na nagsabing pwedeng maitago o nailipat na kan Iran ang sa indang mga nakatambak na mga highly enriched uranium antispaman ang pag-atake kan Estados Unidos de America. Basado sa UN Nuclear Watchdog Chief Rafael Grossi, posible pa man subuot na makapagprodusir ang nasyon kan Iran kan pinagaapod na enriched uranium sa laog lang nin sarong bulan. Maski nga ni ipinagpahig ni US Defense Secretary Pete Hegseth na mayo siyang nare-resibin na bareta manungod man sa paglipat kan uranium sa Iran. Dagos naman ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na grabe ang distroso na pinagdara duman sa parte kan Fordo nuclear site kan ini bombahon kan Amerika. Ngunyad sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyad sa lado kan karawat sa NBA. Nagapahayag nin interes ang nagkaprang mga NBA teams para man makuha si Golden State Warrior forward Jonathan Kuminga. Si Kuminga parte ka na 2022 Warriors na nagabulsa nin championship alagad sa mga masudod na taon naging limitado lang ang oras na ipinagkawat kani sa hardcourt. Siya ang saro sa mga nagserving bench player kanasambit ng team kabali ang nagkaprang mga Vaticanong Warriors stars. Basa duman sa nagluwas na report sa lado kan NBA kabali sa mga team na nagpahayag kan interest na makuhaan bagitong forward iyo ang Miami Heat, Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, asin ang Sacramento Kings. Si Kuminga ang sarong restricted free agent kaya may chance ini ang GSW na mag-alok ni na magayon na kontrata para sa saya arog kan mga alok kan iba pang mga bigati na team. Sa presente mayo pang konkretong plano na pinagluluwas ang kampo ni Kuminga kanda sa lado kan Golden State mantang nagpapadagos ang pakikipag-ulay kan kampo kan one-time NBA champion sa ibang team. Taon na 2021 kan na draft ang bagitong power forward bilang 7th overall pick sa iyang karera sa NBA. Naghibo kani na makapag-buslo nin 12.5 points per game gamit naabuton sa 50% na field goal percentage. Iyan ang katiripunan kan mga bareta. Sa pangarangkan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta, iyaon dyan sa Engineering Department, si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:03. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Mga tugang uyang-unyan ang headlines kan mga parata sa lado lokal. First,
51st sa National Nutrition Month inilansar sa parte na Bicol Region. PRO5 sa panginginot kana liderato ni Police Brigadier General Dizon pinagapunan ang ika-30 PCR month bilang pagpapatibay kan Police Community Partnership. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Mayor Bing Yusti kan Milaor riripasun ang nagdadanay na kontrata lokal kan gobyerno sa water supply dyan sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, PNR padagos sa pangapudan sa publiko sa mga nagpapanggapa na mga direktor opisyal asin empleyado kana ahensya kana gobyerno. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, Gobernador Luigi o Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya kan Camarines Sur liwat na nangapudan sa opisina kan DPWH ipaluwas na ang pundo sa flood mitigation project. Yan ang mga headlines kana mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang diwata, marahay na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes kan mga barata sa lado lokal, Mayor Bing Yusti kan na Banwaan kan Milaor, Camarines Sur riripasun ang nagdadanay na kontrata kan lokal na gobyerno sa water supplier kan na Banwaan kan Milaor, Camarines Sur. Basado kaya sa iya may naglalataw ngunya ng mga impormasyon manungod sa posibleng irregularidad subuot sa kasunduan na pinaglaog ka na kaaging administrasyon kaya kinakaipuan na busisiun nindang maray ang kontrata na pinaglaogan kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Milaor, Camarines Sur sa water supplier dyan sa Sindang Banwaan. Siniguro ni Mayor Yuste na isusulong niya ana sarong marhay asin tapat na gobyerno para man masiguro na mga taga Milaor ang makakaresibikan kinakaipuan na di kalidad na serbisyo na nagahali mismo sa saindang grupo. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana mga barata pakita ngunyan sa lado lokal sa panginginot ni Police Brigadier General Andrew Dizon, ang Regional Director kan PNP Regional Office No. 5, formal nang pinaglansar ang selebrasyon kan ika-30 Police Community Relation PCR. Yan duman sa Camp General Simeon Ola sa siyudad kan na Legazpi kung sa isinaghibong kick-off ceremony katabang ka na PNP, iyo mismo ang National Police Commission o NACPOLCOM bilang pagpapararom kana relasyon sa pagultanan kan pulisya asin man kan mga namamanwaan o kan sibilyan. Bit-bit ang tema sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Obeto kan na PCR month, ngunya na taon napakusugon ang tiwala kan publiko sa pulis asin isulong ang swift and
responsive police service. Bunga naman kan direktiba ni Police General Nicolas Torre III ana Chief PNP kabali sa mga panginot na mga aktibidad ngunya na bulan iyo ana grassroots based crime prevention program, mga seminar para man sa karapatan sa kapangakian kan o sa kapakanan kan pulisya, edukasyon para man sa mga jóvenes kontra krimen, pakikipag ulay sa mga Parents Teachers Community Association, kabali naman ang mga beneficiaryo kan outreach program kan mga person deprived of liberty, pinakusugman ang kakayahan kan mga Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS sa paagiban kan pinagagpod na skill enhancement training. Sa program kasabay ka na sambit ng barangay nakipagdialogo ana mga pulis sa mga residentes tanganing digdi, simbagan ang lokal na issue manungudman sa lado kan seguridad. Iyan tangani man na mas pang mapararom ang kaaraman kan publiko. Iyan na bunga naman kan online question of the week contest, asin man one-stop information hub para man sa madaling pag-access kan serbisyo asin impormasyon gikan sa parte kan Police Regional Office number 5. Sa iba pa nga detalyes mismo kana mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kapakanan kan mga sidewalk Muslim ipinakiulay sa bagong mayor kan Naga. Boyet Paderes sa detalye. Yung panelot na agenda sa pag-ulay ninda Mike Mustafa, Pamayukan Muslim Community Affairs Office as in City Mayor Lene Robredo, ang kamugtakan kan mga sidewalk vendors na Muslim. Sigun kay Mustafa na magayon ang plano ni Robredo sa mga kaibanan niyang negosyante kabali nagdi ang hanapan ng mga ilang pwesto para mas maging disente as in mapakarea ang kamugtakan kan mga ini. Bako itong nasa gilid-gilid lang katiyan po na kung minsan nasisitar pa kayo mga nagroron ng mga autoridad asin posible pang madisgrasya kaya nag-aaraging mga bihikulo sa paliwanag ni Mustafa na dakol sinabing plano si Robredo para sa inda asin iba pang Muslim na aram niya mangyayari sa mga maabot na mga aldaw. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS basta barata. Iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. 51st National Nutrition Month inilansar kan Bicol Region. Inilansar kan 51st National Nutrition Month kan nagtalikod na Martes. Iyan dumanda sa parte mismo kan Regional Office kaniya and Food Nutrition Security maging priority bastanting pagkakanda asin karapatan kaniya sa ginibong press briefing pariyong aldaw tinawan doon kan tinawan doon ni Emerencia Francia and officer in charge kan National Nutrition Council NNC Bicol na an access sa ligtas na masustansyang pagkakanda an saro sa karapatan pantao asin day sarong pribiliyo karapatan subuot na magkaigwanin na bastanting pagkakanda sa parte kan karungan asin iyan ang dapat na piga iingua kan gobyerno para manda sa mga residentes. Dakula ang epekto kan climate change sa supply kan pagkakan sa Pilipinas kun digdi mababa ang supply kan pagkakan masalangkaw ang presyo kani kun kaya kinakaipuan na digdi ang subuot madidipisilan ang pagbakal kan mga masustansyang kakanon orog na so mga tios na mga pamilya. Inuli kaniya ang isyo sa malnutrition sa parte kan kabikulan kinakaipuan pang paiwason ang promosyon asin awareness kan kada mga namamanwaan manungod man sa tamang nutrisyon orog na ang importansya kan subuot inot na Sanggatos Diaz na pinag-aapod na Golden Window of Opportunities. Ini ang panahon gikan sa pagbabadus kan nanay sagkod ng sa 2 taon.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata, mga akomplesmento kan mga soldado sa Bicol, poon kan Mayo 2025, nilatag kan 9 Infantry Division kan Philippine Army. Daryl Banyas sa detalye. Ipiglatag ka 9 Infantry Division Philippine Army ang mga akomplesmento kan mga soldados digdi sa Bicol sa loob sa nanging sobrang sarong bulan tuon Mayo 14 na taon asa sa presente sa datos gikan sa 9th Infantry Division sa paagi kan mga focused military operations na embwelto ang mga soldado sa Bicol sa tulong government-initiated encounters na nagresulta sa neutralisasyon kan nasa 44 miyembro kan communist terrorist group. Kabilugan na 42 ang recover nasamsam ang voluntaryong ipig-surrender na kasuludusan, kabali na digdi ang 25 high-powered at 17 low-powered firearms. Apera digdi na recover man kan soldados ang nasa 31 anti-personnel mines sa numerong ini, 11 anak o sa mga enkwentro. Ito ang nadisdobre at man 13 ang ipig-surrender. Sa iyang mensahe, tinawan doon ni 9th Infantry Division Commander Brigadier General Randolph Cabangbang na magpapadagos ang relentless operations kontra sa mga armadong grupo na nagdadaranin huma sa katulungan, tiring man stability kan riyon, matriyong pasubot ini sa tabang at sinusuporta kan mga Bicolano. Dagdag na barata sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, liwat na nangapudan ngunyan si Camarines Sur Governor Luis Raymond L. Villapuerte sa Department of Public Works and Highways o DPWH na tulos na i-release ang pundo parman sa flood mitigation project iyan sa probinsya ng Camarines Sur. Ini kasunod naman kada digdi pagaragasa kan pagbaba sa nagkapirang mga banwaan sa laog mismo kan Camarines Sur ninhuli kan padagos na pagbagunas kan Oranda. Ipinagpahayag kan gobernador na haloy na aprobado ang nasambit ng pundo asin kinakaipuan ang ipasunod na ang mga proyekto tanganing maiwasan ang mas matinding epekto sa pagbabaha sa mga residentes digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Si Gobernador Elry Villapuerte ang padagos sa pagpalo up kan nasambit ng pundo asin man mga proyekto na ikakaresolver kan na baha digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur, kaya digdi pinagpapadali niya tulos ang pagpapaluwas kan na nasambit ng budget na yaon na itinao kan na gobyerno tanganing magamit na mapuunan na ang nasambit ng mga proyekto. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, public health preparedness itutukdo kan DOH sa mga barangay, Bus o Kaisminda sa detalye. Nakatalaan na maglibot sa probinsya ni Camarines Sur ang opisina kan Department of Health katakod kan National Disaster Response Month na kung saan sugma na kaigwanin na press conference sa sarong hotel igdi sa siyudad nin Naga, nakatalaan sabot na maglibot sa mga barangay igdi sa siyudad sa probinsya nin Camarines Sur kabali na ang siyudad nin Naga tanganing itukdo ang public health preparedness response sa probinsya nin Camarines Sur katakod kan pagtukdo sa mga barangay tanganing matukdoan na sa response team na kung sa'y napiktaran ka na mga nakaaging pagbaha, ka nakaaging sumusumo nin na tubig ana probinsya nin Camarines Sur kabali na ang siyudad nin Naga. Ini tanganing matukdoan subot ang mga barangay opisyal kabali na ang mga barangay health unit sa pagresponde sa indang mga barangay lalo na kung igwanin na kalamidad. Si Bernard Magno ang regional officer
kan Department of Health mapalapit sa Public Health Preparedness Response Unit. Iyo ang nagpahayag na nasambitan ng kampanya tangani subot na matukduan ang mga barangay opisyal sa pagkakaigwanin na kalamidad asin na pagsalbara kan mga residente sa barangay oras igwanin emerhensya. Matatandaan subot na ana Camarinesor nagasaponin halawig na pagbaha asin na inisubot kinakaipon na matukduan mga barangay opisyal sa pagresponde oras na igwaning emerhensya. Dagdag na bareta sa lalo lokal, Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, tulos duman sa Banwan kan Balatan Camarines Sur, tulos nagsagibon in plasing operation ang Bureau of Fire Protection BFE Balatan Camarines Sur sa sinambit ng Banwaan sa mga laboy na mga tinampu sa nasambit ng lugar. Iyan matapos man ang na-record kan makusog na pagbagunas kan Oranda sa probinsya kan Camarines Sur kan nakalis na aldaw sa PUS kan Bureau of Fire Protection kan Banwan kan Balatan Camarines Sur isinagibo ang plasing operation sa parte mismo kana mga mahal na sa asinman mga malabuy na tinampu sa lugar kan barangay kan Laganak. Yan matapos man na ma-record ang makusog na pagbagunas kan Oran sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Sering man sa paagiban ka nasambit ng aktibidad, hobeto na mga siguro ang kaligtasan kan mga bayahero o rugnaan mga motorista na minaagi sa sinambit na banwaan o tinampo. Mantang basado sa Municipal Environment and Natural Resources UMENRO, kada banwaan kan Balatan Camarines Sur nagsagibo kan pinagapod na Joint Clearing Operation kasudma. Anda mga miyembro kanda lokal na gobyerno kanda Banwaan kan Balatan, Bureau of Fire Protection Balatan, PNP Balatan tangani man masiguro ang kaligtasan kan publiko asin na digdi mapakaray ang pinag-aapod na road accessibility matapos ang makusog na pagbagunas kan Oran na namatian sa sinambit ng Banwaan. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Ninhuli man kanda sunod-sunod na aksidente kanda Center Island na yaon sa parte mismo kanda Banwan kanda Milaor Camarines Sur na na-record sa blatter kanda pulisya duwa na opsyon na ana kaipuan naman kanda Banwaan kanda San Fernando Camarines Sur. Iniya iyo kay puan naman liwat na pag-adalan kan LGU ada asinman kan Sangguniang Bayan kung kinakaipuan na baguhon o rehabilitate o dagos ng degdia halion ang Center Island sa parte mismo kan tinampo dyan sa San Fernando Camarines Sur. Yan tangani man na degdia aging visible and pag-agi ka na mga auto sa nasambit ng lugar. Ninhulita kadaklan sa mga na-aksidente sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Itong bihirang mag-agi sa sinambit ng Banwaan na day kabisado ang nadalan sa saindang Banwaan. Uya si Kagawad Alan Valenzuela kan San Fernando Camarines Sur. Dahil sa series of accidents na nangyayari po na involving Center Island ng Banwaan ng San Fernando. Siguro po base sa mga datos na nai-record sa pulisya kang NPS San Fernando, siguro po napapanahon ko niyan kang sa Sir Sanggunian na pag-adalan po ano ba talaga ang mas maray kayan? Totally demolish ba yan? Kahit kung bang i-renovate o i-reconstruct kung anong dapat nag-ibon po para maging visible sa pagiling ng mga tao kasi lalo na kan driver ang katotohanan kasi ano
sa kadaklan sa mga nadidisgrasya dyan. Itong bihirang mag-agi po di Gio sa Banwa ni San Fernando. Po, ito na pamilyar sa lugar po ito, sa lugar. Kaya minsan, mailing mo na itong mga nasa taga-Samar, mga taga-Consensya pong lugar, yan po mga kadaklan na nadidisgrasya. Taday ninda bisado ang train tirig ng San Fernando. Mientras tanto sa pagikan sa runga executive order, pwede naman na direkta sa DPWH sa mantang ang Sangguniang Bayan, pwede man na ipaapod ang DPWH tangani man na digdi makapagpahayag man kung ano ang dapat na gibuhon sa nasambit ng Center Island. Ninulita daiman nasunod si sukol kan road widening sa highway kan San Fernando Camarines Sur na iyo ang tamang standard sa road widening asin sa highway. Para man kikagawad Alan Valenzuela da isya pabor na igwanin na Center Island sa highway kan San Fernando Camarines Sur, ninhulit ta sadit ang tinampo kaya dapat mayo nin na Center Island dyan sa San Fernando Camarines Sur. Uya si kagawad Alan Valenzuela. Yes, pwede po i-directa na sa local chief executive sa pagitan sa executive order. As in, pwede nyo po i-directa sa DPWH. And maging sa Sangguniang Bayan po, pwede po para ipapod naman sa ang DPWH. Ano po ba talagang marin na dapat nang gibungkayan, lalong-lalo na sindang may technical know-how sa bagay po ito. So ako po to the personal line of serve the aim ang kaya talaga widen na marisi ang tinamputikdi. Di man po talaga widen na siring katong sa standard na mahiling mo dyan sa may parte na bagang lupi na mahiwas na po talaga. As in digdi po, sa dit na nga ng tinampupiglagan pang Center Island. So para sa ko, dahil po ako pabor. Ang tulikad doon pa po during may term na bilang vice alcalde, siguro may po yung Sangguniang Bayan, kundi talagang data man po na data mo kita kinaya si Power. Ngayon siguro dahil sa series of accidents, sa mga datos na yung sa PNP, siguro po sa mga pwedeng gamitin ng Sangguniang Bayan para imbitaran po ang Department of Public Works and Highways para pagadalan po na ang bagay na yan, kung talagang kahit po anong i-demolish, kahit po anong i-renovate, o anong dapat nag-ibuhon pa kayan para po maiwasan ng series of accident po sa Banwa ng San Fernando. Mientras tanto, ninulita igwanin na panibago o bagong administrasyon sa Banuan kan San Fernando Camarines Sur sa inda naman ang desisyon kung dapat pa na i-renovate o dagos ng gabaon halion ang Center Island sa indang Banwaan, sinda sa Sangguniang Bayan, pwede naman indang padatulan ang mga blatter kan PNP, ulit tadakol nang nagadaan sa nasambit ng aksidente sa pagtindog sa nakan Center Island dyan sa Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Uya pa si kagawad Alan Valenzuela. Yes, sir, facing the reality, sir, Benji, talagang data naman pwedeng magbasolon, kami na nakatukaw ko niyan. So, dapat siguro nang dapat minggibuhon kaya kung ano na baga talaga ang pwedeng magiging estado kaya, i-demolish ba, i-renovate ba, o paano pa man. Kasi po nasa bago na administration po ito ngayon, sir Benji. So, kami po sa Sangguniang Bayan, pwede mi po na gamito ng, sabi ko nga ang datos campaign dito, talagang grabe na aksidente po dyan, Sir Vinci. May mga nag-buwis naman po ito. Sa ngunyan po, base dumasanada ko sa interview kay Mayora, yaman po ko kayo ng bigyan sayang na pag-aadalan ng giraray, kung ano po ang dapat. Si kagawad Alan Valenzuela kanda Banwaan kan San Fernando Camarines Sur. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagkaigwanin brownout kasudma sa may lugar kan Balatas, abot sa porsyon kan Kararayan, poon sa may lugar kan Basilica Minore. Halawig ang brownout, nagpoon alas 9 nin pagkaaga, abot alas 6 nin pagkabanggi. Ang rason, iyo na pinagabalyo na sa gilid ang mga poste kan Caso Recodos na yaon sa tao kan tinampo na nawalat durante kan nangyaring road widening sa Balatas, abot dyan sa parte kan barangay kan Kararayan, si mga nakalutan na asin na napatindugan na ni na poste, pwede naman digdi mabugtakan ni mga
pigaapod na mga aksesores. Alagad, sigun Kerenir Bukay, igwapaman giraray nin matatada, tada ipwedeng matapos na mailipat gabus na poste sa laog sanamanin sarong aldaw. Huli ta yaon sa sanggatos na mga poste ang kinakaipuan na ibalyo kan na kaso rekudos, kaya posibleng sa masurudod na mga aldaw magkaigwa giraray nin brown out sa kalabaan kan balatas asin kararayan. Iyad tangani man na mailipat pa ang natatada pa nga mga poste na dadain na tapos sa kasod nga. Alagad, igwaning problema na kinakasabat ngunyan ang kooperatiba kan kaso rekudos. Ninhuli ta igwanin na 8 mga pamilya na habong ipagamit ang sa indang mga luti na magamit kan kaso rekudos para digdi patindukanin mga poste na lilipatan. Kaya ini ang ipapaabot man girari ninda sa parte kan lokal na gobyerno kan siyudad Canaga. Uyan mga pahayag ni Renir Bukay kan kaso rekudos. Mawawaran kita ng kuryente dyan sa may hapon, sa may Basilica, hanggang po dyan sa may Kararayan Elementary School. Dahil kaya ning relocation taga mga poste. Ano po, nag-schedule po yung niyan in AM to 6 PM po. Sa ngunyan po, si mga nakalutan pa na napatindugan tanin ng poste, pwede na po itong mahalagang ka itong mga accessories. Pero may mga matatada kita, gusto sabihin, dahil yan matatapos sa sararuan lang na 8 hours na patrabaho. Kaya siguro maglaom kita sa mga sarunod na mga aldaw, si Mana, may mga schedule kita dyan yung power interruption. Nasa 100 po kaya ni, 100 plus na mga poste, madali ang Party kan mga pahayag na yan ni Renir Bukay kan kaso rekudos. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa inyong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.